si Auntie Claire, may sagot na po dito. In-interview po siya ng PTV, no? May sagot na po si Auntie Claire dito po kung ano po yung reaction niya. At ininsulto niya actually yung mga OFW na sa Canada na nagprotesta laban sa kanya. Ininsulto niya po. Kaya talagang matindi talaga to si Auntie Claire. Pero natakot siya. Kasi nare-realize po nila, alam mo Auntie Claire, hindi lang po sa Canada yan. Lahat po, no? Auntie Claire, sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Buong Pilipinas, ang pagkakaiba lang sa Canada, kaya ka natakot, no? Buong Pilipinas, galit sa inyo. Pero dyan lang po sa Canada kasi, kaya po kayo, sa tingin po ninyo, sa Canada lang kayo na nakaranas ng ganyan. Kasi ano naman kayo eh. Hindi naman kayo nakikisalamuha talaga sa mga tao outside ng mga event ninyo. Yung ginagawa ni BP Sara, hindi nyo kayang gawin yun. Yung pumunta kayo sa mga komunidad at tsak may magmumura sa inyo. Yung naranasan po ninyo, Auntie Claire, first hand, naranasan mo. Live. Nakita mo kung paano yung reaction sa iyo ng mga Canadian o mga Pilipino na nakatira sa Canada. Ganyan ang nararamdaman sa inyo lahat ng mga Pilipino. Wala lang chance yung mga Pilipino na makita kayo outside ng mga activity ninyo. Kasi sa mga aktibidad nyo, umikot man kayo sa Pilipinas, alam po natin na protektado kayo. Hindi nyo pa nararanasan yung ganyan. Kaya tuwan-tuwa po eh. Kayo talagang mga OFW ng Canada. Kayo po ang matuturing natin na totoong mga bayani. No? Congratulations po sa mga taga-Canada na mga Pilipino. Eto po, papakita ko po sa inyo na tunay po silang mga bayani. Meron pong aktibidad ngayon sa mga Pilipino na nasa Canada ang ating Pangulo. Pero mas marami po yung nasa labas at sumisigaw po ng Duterte. Kinikilabutan po ako nung napanood ko po ito eh. Pakinggan po ninyo at panoorin po natin. Ito po yung mga kuha po rito sa labas ng venue ni BBM. Siyempre hindi po kagandahan gaano yung mga video na to. Pero ito po yung tinitiyak natin na hindi ipapalabas ng mga hindi bayarang media. Walang mababae! Maraming salamat po, no? Ini-imagine nyo po, kung tinatablan lang po ng hiyatong mga opisyalis natin, una, mas marami po yung Pilipino na nasa labas na sumisigaw ng Duterte kaysa pumapalakpak po kay BBM sa loob. Nakakahiya po yan, no? Sinasalubong kayo, halos murahin kayo ng mga OFW natin sa iba't ibang bansa. Yan po ang nahihita ninyo, no? Sa trato ninyo. Ibinabalik po sa inyo ng mga OFW kung paano nyo po tinatrato yung mga Pilipino. Yan po. Nakakahiya. Sinisigaw ng mga taga-Canada, mga OFW at mga Phil-Canadian
Duterte, bring him home. Pero ang bisita po nila, si BBM. Saan po kayo nakakita ng ganyan? Ganyan po kayo kinamumuhian ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. Masyado lang kayong naka-cordon sanitaire kayo. No? Akala nyo, pupunta kayo sa ibang lugar. Wala naman po yung nakakalapit doon ng sisigaw ng mga Duterte. Pero subukan nyo po yung ginagawa ni BP Sara na pupunta kayo sa mga patay, pupunta kayo sa mga hindi nakapaghanda yung mga seguridad ninyo. Katakot-takot po na mura ang aabutin nyo, lalo ka na Antikler. Okay. Eto po, si Antikler po, sumagot po dito kasi pahiyang-pahiya siya, di ba? May sagot na po si Antikler dito po sa pambubos ka sa kanya, pagmumura sa kanya, at kung sinabihan po siya ng mga masasakit ng OFW ng Canada. Ininsulto po ni Antikler yung mga Pilipino natin sa Canada. Pakinggan po natin. Ano po yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. Okay. Tignan nyo po nasa Canada siya pero gumagawa sila ng reels. O, syempre, sinasamantala. Kaya pala parang namamasyal sila dun. 'Di ba? Gumagawa ng reels. Syempre, vlogger. Hindi po nawawala yung pagiging vlogger. Parang ako lang yan. Pagpupunta ng Hong Kong, pupunta ng ibang bansa, gumagawa po kami ng mga video o reels. No? Si Antikler, dahil hindi naman po nawawala sa kanya yung pagiging vlogger niya, gumagawa po siya ng mga reels. Okay, tuloy po natin. So may lumapit po sa kanila habang sila ay gumagawa ng reels. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila. Anak ng tinapay, Bakit ba? Ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako ng pangit. Sabi at sinungaling. Teka muna. Yung naratibo nila ay maleta, yung naratibo nila ay magnanakaw. No? Gusto na naman, alam mo na naman sabihin yan. Grupo lang yan ni Duterte. Madam, alam mo, Antikler, buong Pilipinas po, yan po ang maririnig po ninyo. Maleta, magnanakaw. No? Antikler, hindi lang po yan dahil sila ay maka-Duterte. Wala na po kayong magagawa. Talagang buong Pilipinas po yan. Subukan po ninyo. Unannounced, wala po kayong mga security. Pumunta po kayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Punta kayo sa Visayas, punta kayo sa Mindanao. Nang walang security, yung talagang makikihalubilo kayo, yan po ang maririnig ninyo. No? Pagre-resignin si BBM, pagre-resignin kayo, hanapan kayo ng maleta, hanapin. Kasi yan po ang damdamin. Hindi po dahil grupo lang po yan ng mga Duterte. Wala na po kayong magagawa dahil buong mundo po na merong Pilipino, alam po namin yung maleta, alam po nila na may malawak na nakawan. Hindi po yung issue, hindi po issue na Duterte sila, kaya alam naman namin kung saan papunta yan.